Breaking weather alert, Bagyong Domeng, posibleng pumasok na sa loob ng PAR sa darating na Huwebes. Typhoon category, posibleng mabuo sa Philippine Sea. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Narito na ating update ngayong araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ganap ng naging isang tropical depression ang dating low pressure area sa silangan ng Mindanao at posible itong maging isang ganap na bagyo habang papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. At ayon sa forecast ng DOST Pag-asa, posible itong lumakas bilang isang typhoon sa loob ng Philippine Sea ngayong darating na weekend. Kaya naman manatiling nakatutok dahil ibibigay natin ang buong detalye ng galaw, lakas at posibleng epekto nito at forecast track ng sama ng panahong ito. Mga kababayan, ang low pressure area o LPA ganap ng tropical depression batay sa inilabas ng Tropical Cyclone Advisory ng DOST Pag-asa. Kahapon, ang low pressure area sa silangan ng Mindanao ay ganap ng naging isang tropical depression. Huling namatan ang sentro ng bagyo na sa layong 1,360 km silangan ng northeastern Mindanao. Ito'y nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Taglay ng tropical depression ang hangin na umaabot sa 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot hanggang 55 km per hour. Habang ang central pressure naman nito ay umaabot sa 1,004 HPA. At ayon sa Pag-asa, umaabot hanggang 380 km mula sa sentro nito ang lawak ng malalakas na hangin. Para sa galaw ng tropical depression sa kasalukuyan, halos stationary o mabagal ang pagkilos ng bagyo. Ngunit ayon sa forecast model, sa mga susunod na 24 oras, maaring itong kumilos ng pabago-bago habang patuloy ang paglakas. Pagkatapos nito, kikilos ito sa pahilagang kanluran o northwestward sa mga susunod na araw. Posibleng pumasok nga ang tropical depression sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong darating na Huwebes, hapon o kaya naman sa gabi. At kapag tuluyan na itong nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ito'y tatawagin ng Bagyong Domeng, ang unang bagyo ng Mayo at ikatatlong bagyo ng taong 2026. Posibleng lumakas pa ang sistema at maging isang typhoon pagsapit ng Sabado ngayong darating na May 30 habang nasa Philippine Sea. Kaya sa ating mga kababayan, isa itong sitwasyong dapat nating bantayan ng mabuti. Bagamat mas mababa pa ang posibilidad ng direktang paglandfall dito sa ating bansa, hindi ibig sabihin nito ay wala na itong magiging epekto dito sa ating bansa. Kapag lumalakas ang bagyo habang nasa silangan ng bansa, posibleng palalakasin nito ang habagat o southwest monsoon. Magdadala ng malalakas na pag-ulan, magdudulot ng mga masungit na karagatan at maghahatid ng hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas. Ang posibleng epekto nito dito sa ating bansa ayon sa forecast ng Pag-asa, posibleng magkaroon ng close approach ng bagyo sa extreme northern Luzon at kabilang sa maaring maapektuhan ang lugar ng Batanes, Babuyan Island at northern Cagayan. At kapag lalo pa itong lumapit, maaring itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 o kaya naman gale warning para sa karagatan. Isa rin sa malaking epekto ng bagyo ay ang pagpapalakas nito ng southwest monsoon o hanging habagat pagsapit ng weekend. Kapag nangyari ito, posibleng makaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan, thunderstorm at biglaang pagbaha kasama ang landslide, lalo na sa western Luzon, Palawan at sa Visayas. Sa kasalukuyan, mainit ang sea surface ng temperature sa Philippine Sea. Ito ay nagsisilbing fuel ng mga bagyo. At dahil mababa rin ang wind shear sa paligid ng sistema, mas nagiging favorable ang kondisyon para mabilis na paglakas ng tropical depression. Kapag mainit ang dagat, mahina ang wind shear at mataas ang moisture content. Kaya mas mabilis lumalakas ang bagyo. At ito ngayon ang sitwasyon na nakikita sa paligid ng sistema. Kaya mga kababayan, kung inyong matatandaan, ganito rin ang naging setup ng ilang mga bagyo noong mga nakaraang taon bago tuluyang nagsimula ang active typhoon season. Karaniwan sa pagtatapos ng Mayo hanggang Hunyo, dumarami ang tropical cyclone sa Western Pacific. At minsan ang mga bagyong nasa malayo ay hindi direktang tumatama, ngunit nagpapalakas naman ng habagat na nagdadala ng malawakang pag-ulan. Kaya sa ating mga kababayan, sa ating safety reminders, bantayan ang official advisories ng Pag-asa o kaya ng update dito sa ating channel at iwasan ang pumalaot kapag may thunderstorm. Ihanda ang mga emergency kit, mag-charge ng communication device, maganda sa posibleng malalakas na pag-ulan ngayong darating na weekend. At para man sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God." Mga kababayan, sa panahon ng pabago-bagong panahon at
bagyo at maging ng pagsubok, natural lamang ang mabahala. Ngunit paalala ng Panginoon, huwag tayong matakot dahil hindi niya tayo iniiwan sa bawat unos na ating pinagdaraanan. May pag-asa at gabay na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Salamat sa kanyang kapangyarihan. At yan po ang ating update sa panahon ngayong araw na ito. Ito ang PNN Panahon News Network. Lagi maghihanda sa anumang pagbabago ng panahon. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa inyong suporta. Ito ang PNN Panahon News Network. Muli, hanggang sa susunod na ulat panahon.